Doble ang dagok na dinaranas ng mag-inang may sakit sa Cotabato. Ang nanay kasi may sakit na lupus, habang ang kanyang baby nasa labas ng bungo, ang parte ng utak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Doble dagok ang sitwasyon ng isang mag-inang nakilala ko mula South Cotabato. Ang nanay kasi may sakit na lupus, habang ang bagong silang na anak, tinaningan pa ang buhay. January 2023 nang madiagnose ang 30 anyos na si Nerissa Estraza ng lupus, kung saan sa halip na sakit at impeksyon, sariling tissue sa katawan ang inaatake ng kanyang immune system. Gayunman pinalad pa rin siyang magkaanak. Ang 2 buwan na ngayong si Lily. Yun nga lang, isinilang siyang may anencephaly, kung saan malaking parte ng utak niya ay nakalabas sa bungo. Sabi kasi ng doktor, ma'am, na hindi na po ako makabuntis. Bali, nag-undergo po ako ng chemotherapy, ma'am, for 6 months. Agad namang itinigil ni Nerissa ang chemotherapy, maging ang ilang mga gamot para sa lupus, nang malaman na siya'y nagdadalang tao. Yun nga lang, nagka-epekto pa rin ito. Masakit, ma'am, kasi sa loob pa lang ng tiyan, marinig mo na may kapansanan si baby. Mas sakit para sa akin na bilang isang ina po. Pero sabi ko, laban lang po kasi siya nga lumalaban para sa amin. Kasi nagtaning po silang mga doktor doon, pero thanks God po, lumaban si baby po, ma'am. Miracle baby po namin siya, ma'am. Madalas makaramdam ng panghihina ng katawan at may mga pagkakataon na hirap din maglakad si Nerissa. Kahit kasi nanganak na, may mga hindi pa rin siya mainom na mga gamot dahil siya ay nag-breastfeed. Ang vlogger at concerned citizen na si Genevieve, naisipan na i-post ang sitwasyon ng mag-ina upang makapanawagan ng tulong. Pero yung talagang concern ko talaga yung mama ng baby, mama ni Lily. Kasi yung mama ni Lily, yun po talaga yung may sakit. Siya po yung may maintenance na gamot. Kasi 'di ba, paano po natin maalagaan yung mga anak natin kung tayong nanay ang may sakit, ang magkaroon ng sakit. Si Lily hindi maaaring operahan dahil masyadong sensitibo ang kanyang karamdaman. Si Nerissa naman, balak ituloy ang kanyang chemo kapag nakapag-ipon na. Sa mga may mabubuting puso po, na gustong tumulong po, kahit panggamot lang po, sa pang-araw-araw po. Kasi kapos din kami sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Lalo na ngayon, ang hirap ng buhay. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.